Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangat ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Nais ko lang din sanang ibahagi sa inyo yung naging karanasan ko nang minsang nagpunta kami ng aking mga kaibigan sa isang probinsya. Hindi ko na lang po babanggitin yung mismong lugar bilang respeto na lang rin po sa mga naninirahan doon, dahil naniniwala po akong hindi naman lahat ng taga roon ay mga aswang, na may posibilidad pa nga po napapadayo lang rin doon yung aswang na nakita ko. Bali napatpat po kami doon sa probinsya noong kaibigan namin, dahil mahal na araw po noon na bago pa iyon sumapit ay nag-usap-usap kami kung saan kami pwedeng magpunta para doon namin itaos yung mahal na araw. At napagkasunduan nga po namin sa probinsya ng isa naming kaibigan magpunta. Hindi naman po iyon tawid dagat, pero talagang malayo ang naging biyahe namin, na ikinatuwa naman naming lahat. Dahil iyon na yata ang pinakamalayo naming narating na magkakasama. Sa layo ng aming naging biyahe ay inabutan na kami ng madaling araw. Paumaga na nang dumating kami doon sa kanila. Pagbaba namin ng sasakyan ay naabutan namin ang ilang mga taong gising pa at naroon sa pabasa. Madilim ang lugar na pinabaan namin at tanging doon lang ang mayroong ilaw. Nagtatayuan yung mga balahibo ko sa katawan noong mga oras na iyon, dahil sa lamig ng simoy ng hangin, at gayon din sa mga pangungusap na kanilang binibigkas habang binabasa. Ewan ko ba kung bakit bata pa lang ako ay kinikilabutan ako sa tuwing makakarinig ako ng pabasa. Siguro dahil na rin sa mga nakita ko noon. Yung mga siga kasi at masasamang loob dun sa lugar namin ay namamanata, at sila ang bida sa sinakulo. Nagbubuhat sila ng krus habang inahampas. At totoo iyon, hindi lang basta palabas o arte. Kitang-kita ko na sinasaktan talaga sila. May mga sugat at duguan, na habang nakikita ko iyon ay tila ba background music naman na nagpapabalik-balik yung mga binibigkas sa pabasa. Nang makababa na kaming lahat at papatawid na sa kabilang panig ng kalsada, ay napasulyap ako doon sa mga tao, at napansin kong naagaw namin yung kanilang atensyon. Nagtaka marahil sila kung saan ang aming punta at kung sino ang aming pakay. Nang nakatawid na kami sa kabilang kalsada, ay tinahak namin yung madilim na daan. Buti na lang at may flashlight yung aming mga cellphone. Kung kaya iyon yung aming ginamit upang ilawan yung aming mga daraanan. Basa ang nilalakaran namin at lubhang maputi.
basa din yung mga damong nasa gilid ng daan. Kaya naging maingat kami pagkat ayaw naming madulas at gumulong sa putikan. Mula doon sa kalsada kung saan kami bumaba ay may kalayuan din yung aming nilakad bago namin narating yung bahay ng kamag-anak ni Jerry na siya naming tutuluyan. Malayo-layo pa kami mula doon sa bahay ay tumawag na si Jerry. Una nitong tinawag ang pinsan niyang si Joy. Ito kasi yung madalas niyang kasama at kalaro noong mga bata pa sila sa tuwing magbabakasyon sila ng kanilang pamilya. Nakailang tawag din siya bago nagliwanag ang loob ng bahay. Maya-maya ay bigla nang bumukas ang pinto. At kahit pupungas-pungas pa yung pinsan niya, ay napansin ko kaagad yung natural na ganda nito. Na wala man lang nababanggit sa amin si Jerry tungkol sa kung gaano kaganda yung pinsan niya. At alam kong hindi lang siguro ako ang nakapansin noon. Napasigaw sila pareho sa tuwa dahil sa muli nilang pagkikita. Pagkat matagal na raw pala silang hindi nagkikita na magpinsan. Panay ang hingi ng paumanin nito kay Jerry dahil sa hindi na raw niya kami nasundo doon sa may kalsada pagkat napuyat daw siya dahil nakipaglamay sila ang kanyang mga magulang sa isa nilang kaanak na namatay. Sa isang iglap ay biglang nag-iba yung ihip ng hangin at yung kaninang masaya nilang pag-uusap ay napalitan ng lungkot, lalo na nang malaman ni Jerry kung sino ang namatay. Isa rin pala nilang pinsan na ayon pa sa kanya ay malapit din sa kanila. At di pa nakakapasok ng bahay ay di na mapigilan ni Joy ang kanyang sariling magkwento kay Jerry ukol sa ikinamatay ng kanilang pinsan. Nausap-usapan doon sa kanilang lugar na ito ay inaswang pagkat biglaan ang pagkamatay nito, na ang sabi pa ng mga magulang nito, ilang gabi nang may nararamdaman silang umaali-aligid sa kanilang bahay bago pa ito mamatay. At may sugat ito sa kanyang leeg, palatandaan na mayroong kumagat dito. Dahil sa aming narinig ay talaga namang kinilabutan kami na kahit pabiro ang pagkakasabi nung isa naming kaibigan na si Edmond na namali yata kami ng pinuntahan, ay alam kong totoo iyon sa kanyang loob. Maya-maya pa ay lumabas na rin ng kanilang bahay ang mga magulang ni Joy at nagtanong kung bakit nasa labas pa kami at doon nagkukwentuhan, kung kaya agad na nila kaming pinapasok. Nung mga oras po na iyon, Sir Pipi, doon pa lang ako nagkaroon ng isipan na totoo pala talaga ang mga aswang. Dati-rati kasi, sa totoo lang, ay hindi ko ito masyadong pinaniniwalaan dahil sa mga palabas at kwento ko lang nakikita at naririnig ang mga ito. Nang nasa loob na kami ng kanilang bahay, ay doon na nila ipinagpatuloy ang pagkukwento ukol sa pagkamatay ng kanilang kaanak. Nang pinaghihinalaan nilang gumawa noon ay isang aswang. Kaya unang gabi namin doon sa kanilang probinsya ay nakipaglamay na muna kami. Panay ang hingi sa amin ng paumanin ni Jerry.
Pero naunawaan naman namin siya. Hindi naman niya akalaing ganon ang aming madarat nandoon. Pero nangako naman sa amin si Jerry at Joy na kinabukasan ay mamamasyal kami. Kung kaya, natuwa naman kaming lahat. Kinaumagahan, maaga pa lang, ay excited na kami. At talaga namang masigla. At pagkatapos naming makapag-agahan, ay nagsipaghanda na kami upang mamasyal. Pero mahigpit ang paalala sa amin ng mga magulang ni Joy na mag-ingat. Ayaw pa nga sana kaming payagan dahil sa Biyernes Santo na nung araw na iyon. At marami silang mga pamahiin ukol dito. Napilitan na nga lang sila marahil na payagan kami dahil na rin siguro sa nahiya sila sa amin pagkat mga bisita nila kami. Ang kaso, paglabas namin doon sa may kalsada, ay ang unang bumungad sa amin ay yung sinakulo kung saan ilang kalalakihan ang magkakasunod na nagbubuhat ng krus at tinahampas ng mga nakasunod sa kanila. At mayroon ding mga nagpipinitensya na nakikita naming umaagos talaga ang mga dugo sa kanilang likuran. Kung kaya muli akong kinilabutan pagkat ayaw na ayaw ko talagang makakita ng dugo. Ayaw ko ring makakita ng mga ganong tagpo. Kaya yung saya na nararamdaman ko ng mga oras na iyon ay napalitan ng takot at kaba. Lalo na nang makakita ako ng isang babae na nakaitim na belo at damit. At ito ay titig na titig sa amin. Bali nasa kabilang kalsada ito at nakahalo sa mga taong nagkukumpulan doon. Na nang kanya akong napansing nakatingin sa kanya, ay nagsimula na itong lumakad. Ngunit dahan-dahan lang, na halos hindi pa rin niya inaalis ang pagkakatitig niya sa amin. Habang dahan-dahan siyang lumalakad sa likuran ng mga taong nasa harapan. Nabagaman walang ginagawa yung babae maliban sa tinititigan niya kami. Pero nakakapagdulot talaga iyon ng takot sa akin. Lalo na sa belong itim na nakatalukpong sa kanya. Kaya para makaiwas na mula sa masamang pagtitig na iyon ng babae, ay niyaya ko na silang simulan na namin ang paglalakad at huwag nang manood pa sa mga nagdaraang nagpipinitensya. Buti na lang rin at nakumbinsi ko sila at agad na sumunod sa akin. Habang naglalakad na kaming palayo, ay biglang lumapit sa akin si Joy at tinanong ako kung bakit ako nag-iaya kaagad na umalis na. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa babae at yung nararamdaman kong hindi maganda sa tuwing nakakakita ako ng mga taong nahihirapan at ganoon din ang dugo. Sinabi naman niya sa akin na kanya rin palang napansin yung babae, na nawirduhan nga raw siya dahil sa ayos nito at paraan ng pagtingin sa amin. Napag-aamin pa niya ay noon lang niya iyon nakita sa kanilang lugar. At para hindi tuluyang masira ang araw namin, ay iniba na namin yung usapan at isinantabi na muna namin iyon. Una namin pinuntahan yung isang burol kung saan madalas na naglalaro sila Jerry noong mga bata pa sila. Nang papaakyat na kami sa burol, ay biglang napabulala si Jerry pagkat ang laki na umano ng ipinagbago ng lugar. Dati-rati kasi ay malinis iyon at wala gaanong puno. Noong mga sandaling iyon naman ay medyo masukal na kasi at marami ng mga punong
nagtataasan. At nang marating na namin ang pinakaitutok noon, ay tila doon palang nasulit yung pagod namin sa paglalakad. Parang nawalang bigla talaga yung pagod na nararamdaman ko. Pagkat napakaganda ng tanawin mula doon sa itaas. Pero makaraan lang ang mahigit isang oras ay nakita namin yung makapal na kalipunan ng mga tao ay papunta doon sa aming direksyon. At talagang nasira na ng tuluyan yung araw ko. Pagkat doon pala dadalhin yung ibang mga namamanata para ipako. Tama po ang narinig nyo. Doon sa kanilang probinsya, noong mga panahong iyon, ay may nagpapapako talaga sa krus. At ang masaklap ay gustong makita iyon ng mga kaibigan ko. Kung kaya, wala na rin akong nagawa pa, kundi ang mamalas iyon. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay bakit ang nakikita kong isa sa mga pumupukpok doon sa isang lalaking nagpapapako ay yung babaeng nakabelo na nauna na naming nakita kanina. Kinilabutan talaga ako noong mga oras na iyon. Pagkat tumitingin pa ito sa aming direksyon pagkaminsan habang ginagawa niya ang pagpakong iyon sa lalaki na hindi ko maunawaan ang ibig ipakahulugan noon. Makapanindig balahibo talaga yung sandaling iyon. At nang alisin ko ang aking pagkakatitig doon at tumalikod, ay bigla naman akong nagulat dahil katabi ko na yung babaeng nakabelo na iyon na nasa akin na pala siyang likuran at nakaharap sa akin na nakatitig ito ng masama. Nang hindi ko na talaga makayanan pa iyon, ay nagpaalam na ako at sinabing mauna na ako sa bahay pagkat masama ang aking pakiramdam. Habang yung mga kaibigan ko, kabilang na si Jerry, ay tila pa aliw na aliw pa sa panonood ng mga ganong eksena. Nang papaalis na ako, ay narinig kong nagpaalam na rin sa kanila si Joy at sinabing kanya akong sasamahan. Maya-maya nga ay naramdaman ko na siyang sumusunod sa akin. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. Huminto akong sandali at nagpalingalinga. Tiningnan ko muna kung wala na ba roon yung babae. At nang masiguro kong wala na ito, ay saka ko sinagot ang tanong ni Joy. Sinabi ko sa kanya na nakita kong muli yung babae. Sunod-sunod naman ang naging pagtatanong niya sa akin. Tinanong niya ako kung saan at kailan. Kung kaya sinabi ko ng lahat sa kanya. Pero mariin itong sinabi na hindi niya nakita yung babae. Wala umano ito doon. Pagkat kung naroon daw ito tulad ng sinasabi ko, di sinsana daw, ay nakita niya rin ito. Dahil magkatabi lang kami. Dahil doon, ay tuluyan ang nagulo ang isip ko. Pagdating namin sa bahay nila Joy, ay nagtaka pa ang mga magulang nito kung bakit daw umuwi din kami kagad at hinanap nila sila Jerry. Tinanong nila kami kung nasaan na ang mga ito. Kaya sinabi naming naroon pa at naiwan sa burol. Nagpaalam muna ako kay Joy at nahiga ako doon sa kwartong inilaan nila sa amin. Hanggang sa nakatulog na ako. Hindi ko na alam kung gaano na ako katagal nakatulog noong mga pagkakataon na yon. Hindi ko na alam kung ano ng oras noon. Basta naputol na lamang ang mahimbing kong pagkakatulog nang makarinig ako ng isang mahinang tunog.
Pero hindi pa muna ako bumangon noon. At nakapikit pa rin ang aking mga mata. Pero gising na ang aking diwa. Pilit kong inaalam at inuunawa kung ano yung sinasabi nung mahinang boses. Kung kaya, akin pa iyong pinakinggang mabuti. Pero bigla na akong napabalikwas at agad na paupo nang maramdaman ko na mismo ang hininga noon sa dulo ng aking tenga. Mabilis kong iginala yung aking paningin sa loob ng kwarto. Pero wala naman akong nakitang ibang naroon, maliban sa mga kaibigan kong mahimbing na natutulog. Dahil doon, kung kaya naisip kong masamang panaginip lang ang lahat. Lumabas ako ng silid at naisip kong pumunta ng kusina pagkat nakaramdam ako ng matinding pagkauhaw. Pero nung nasa may bandang sala na ako, ay nakita ko naman yung kaibigan naming si Sheila na nakatayo doon sa may harap ng lababo. Nabagya siyang nakayuko na abalang-abala, kung kaya akala ko ay nagsisipilyo ito. Pero medyo nagtaka din ako pagkat tila napaaga yata ang kanyang gising. Kaya lumapit ako at nang babatiin ko na siya ay bigla naman itong marap at kitang-kita ko yung nakakatakot nitong mukha, maging yung bibig nito na puno ng dugo. Napasigaw na talaga ako sa tindi ng takot at pagkabigla. Ang unang lumabas ay ang mga magulang ni Joy at agad na nag-usisa. Halos hindi pa nga ako nakasagot sa tanong nila dahil sa tindi ng aking kaba. Nang humihingal talaga ako at para bang kakapusin ng hininga. At nang makabuelo, ay doon ko palang nasabi sa kanila na nakakita ako ng babae na mahaba ang buhok nito. Kung kaya, inakala kong yun yung kaibigan namin na si Sheila. At sinabi ko rin sa kanila na dugo ang bibig nito at mayroong kinakain habang nakaharap sa lababo. Nakakatakot ang kanyang mukha at bigla kong naalala yung babaeng nakabelo na nakita namin ni Joy pagkat nakakatulad nito yung suot na damit. Pagkat nang mapansin ko ito na nakaharap sa lababo ay di ko kita ang suot na damit at tanging yung buhok lang. At nang lapitan nila yung lababo ay nakita nga nilang may sariwang dugo doon. Di nagtagal ay lumabas na rin sila Joy at yung mga kaibigan ko. At nalaman na rin nila yung nangyari. Nalungkot naman si Joy dahil may mga palatandaan doon na ang alaga niyang pusa ang pinagpalingan ng aswang pagkat may mga balahibo doon. Dahil po sa pangyayaring iyon, pagkatanghali nung mismo ring araw na iyon, ay nagpasya na po kaming bumiyahe pabalik sa Maynila. Kung kaya, hindi na namin nagawang makapamasyal pa at dumalo sa libing ng pinsan nila Jerry. At yan po Sir Pipi ang totoong karanasan ko na sa aking palagay, yung mga aswang ay tulad din naman nating mga tao. Yun nga lang, ay may mga mali silang nakagawian at nagsasanay ng itim na mga kapangyarihan. Gusto ko lang rin sanang ibahagi sa inyo yung naranasan ko noong ako ay high school pa lamang. At ito ang pinaka nakakatakot kong karanasan na alam kong bibihira o iilan lamang tao ang maaaring makaunawa sa mga sasabihin ko dito. Naimbitahan po kasi kami minsan ng isa naming kaklase sa kanyang kaarawan.
At nung mismong kaarawan na niya, matapos ang aming klase, ay dumiretso na kami sa kanila. Isang karaniwang handaan lang naman iyon. At wala naman akong napansin na kakaiba. Kung kaya, panatag kami nung iba pa naming kaklase na nakisalamuha sa mga taong naroon sa bahay nila. Karamihan ng naroon, ayon na rin sa kaklase naming si Lisel, ay mga kamag-anakan nila. Bali ang tinitira nila kasi ay isang compound. At lahat sila doon ay mga magkakamag-anak. Nang matapos na kaming kumain, ay binigyan nila kami ng inumin. Pero iba iyon kesa hawak namin kanina. Kaya medyo nag-alangan pa ako. Pero dahil na rin sa pambubuyo ng mga kaklase ko, ay ininom ko na rin iyon. Masarap siya, ngunit nalasahan ko pa rin yung gin doon sa juice. Pero hindi naman ako nasuka o kahit naduwal man lang. Hanggang sa naubos ko yung isang basong ibinigay sa akin. Iyon yung unang pagkakataon na nakainom ako ng alak. Nang makita nilang wala na akong iniinom, ay kanila akong tinagayang muli. Lumipas ang mga oras at nang mga mag-aalas 7 na ng gabi, ay nagyaya na ako sa isa naming kaklase. Sinabihan ko siya na umuwi na kami. Ngunit tila nag-e-enjoy pa ito, kung kaya sinabi niya sa akin na kung maaari ay mamaya na. At amin na lang raw samantalain yung ganong pagkakataon. Pagkat minsan lang naman daw iyon. Dahil doon ay wala na akong nagawa pa. Pagkat parang ako lang ang nakakapansin ng oras. At silang lahat ay abalang-abala sa pakikipagkwentuhan at walang pakialam. Hindi naman ako nag-aalala na baka pagalitan ako. Dahil nakapagpaalam naman ako sa aking mga magulang. Kaso, nagsimula na kasi akong makapansin ng hindi maganda sa mga taong nakapaligid sa amin. Hindi ko na nagugustuhan yung paraan ng kanilang mga pagtitig. Di ko rin nagugustuhan yung kanilang mga pagpupulungan. Napakiramdam ko ay ako talaga ang kanilang pinag-uusapan. At nasulyapan ko rin mismo yung mga kaibigan kong panakaw na tinitingnan ako, na para bang binabantayan nila yung bawat kilos ko. Hanggang sa makaramdam ako ng pagkahilo. Naisip kong marahil ay tinamaan na ako sa aking mga nainom. Kaya nagpaalam akong sandali sa kanila na mag-CCR lang upang maghilamos. Nang sa ganon ay may masmasan ako. Pero nang patayo na ako ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang magising ako, ang una ko kaagad napansin ay madilim yung kwarto. Nakakaunti lang ang liwanag. At nang igala ko ang aking paningin, ay nakita ko ang mga kandila at mga taong nakaupo sa sahig na may mga talukbong ang kanilang ulo. Iginalaw ko yung aking mga kamay. Napansin kong nakahiga pala ako sa isang mahabang mesa. At napansin ko ring iba na yung suot ko. Nanatili lamang ako sa aking pagkakahiga at patuloy pang nakiramdam. Pasimple ko silang pinagmasdan. At nakita ko yung isang lalaking nasa unahan at may ginilitan na isang manok.
at kanyang pinatuloy yung dugo doon sa isang bao. Pagkatapos ay kanya yung dinasalan at maya-maya pa ay uminom doon. Lumapit siya sa mga nakaupo at isa-isa rin niya silang pinainom. Nakita ko pa nga doon sa mesa na nasa may harapan na mayroon silang makapal na aklat. Mayroon din doong isang bungo at isang punyal. Pagkatapos nilang makainom na lahat, ay napansin kong kanila na akong pupuntahan. Abot-abot talaga ang kabang naramdaman ko. Iyon na siguro ang pinaka nakakatakot kong naranasan sa buong buhay ko. Na kahit pa nga kung iisipin, ay napakaikling sandali lamang noon, pero nung mga oras na iyon ay para bang wala iyong katapusan. Muli kong ipinikit ang aking mga mata at nagkunyaring ako ay natutulog pa rin. Maya-maya, naramdaman kong kanila na akong hinawakan at narinig ko yung boses ng lalaki na may mga salita siyang binibigkas na hindi ko nauunawaan. Napakiwari ko ay kanya rin akong dinadasalan. Makalipas ang ilang sandali ay hindi ko na talaga iyon natagalan pa. Naisip ko kasing bigla na baka gagawin nila akong alay, tulad ng napanood ko noon sa mga palabas, na baka saksakin na lang ako nilang bigla. Kaya nagmulat ako ng aking mga mata at nagpumiglas. Nagmakaawa din ako sa kanila, pati na sa mga kaklase ko. Naramdaman kong humigpit pang lalo ang pagkakahawak nila sa akin at ako ay kanilang pinipigilan. Pinapatahimik nila ako at sinasabing wala namang mangyayaring masama sa akin. Basta akin lang daw sundin at gawin lahat ng kanilang ipapagawa. Di nagtagal ay binuksan na nung lalaki yung damit na suot ko. Kung kaya, nabilad yung hubad kong katawan. Nagpupumiglas ako. Pero dahil sa dami nilang humahawak sa akin, ay wala akong magawa. Isinawsaw niya sa bao yung isa niyang daliri. At habang may sinasabi, ay may iginuguhit siya sa pagitan ng dibdib ko, na naamoy ko kaagad yung lansa ng dugo. At umabot hanggang sa aking tiyan yung kanyang iginuhit. Diring-diri ako nung mga oras na iyon, na gusto kong sumigaw, ngunit kanilang tinakpan ang aking bibig. At paulit-ulit nilang sinabi sa akin na wag na akong lumaban pa at magpaubaya na lamang. Dahil para din daw sa akin iyon, na nung mga oras na iyon ay hindi ko maintindihan yung ibig nilang sabihin. Hanggang sa pumunta yung lalaki sa gawi kong paanan at kanila akong hinila pababa sa mesa, at nahulaan ko na yung sunod na mangyayari. Iyon ang hindi ko matanggap na nangyari sa buong buhay ko. Hinalay ako nung tumatayong pinakalider sa harapan ng kanyang mga miyembro. Nakasama pala iyon sa kanilang ritual. Napayak talaga ako nung mga oras na iyon at hindi ko napigilang maluha. Matapos ang seremonya ay kanila akong binantaan na may mangyayaring masama sa amin ng buong pamilya ko kapag ako ay nagsumbong. Kung kaya ipagpatuloy ko na lang umano yung pag-anib sa kanilang samahan. Tutal naman daw ay nagawa ko na yung unang hakbang para maging kaanib sa kanilang kulto. Dahil sa takot ay hindi na ako muli pang pumasok at kinumbinsi ko
ang mga magulang kong lumipat na lang kami ng tirahan. Pilit nilang inaalam sa akin kung bakit, ngunit inilihim ko na lang iyon sa aking sarili at nagdahilan na lamang ako sa kanila. Matatanda na rin po kasi ang nanay at tatay ko noong mga panahon na iyon. At 3 lang kami sa bahay. 2 lang kami magkapatid at nasa ibang bansa noon ang kuya ko. Hanggang dito na lang po, Sir PB, ang karanasan kong ito. Sana ay inyo pong magustuhan at kahit papaano ay mayroon din po kayong matutunan na hindi lahat ng lumalapit sa atin at nagpapakilalang kaibigan ay tunay na maasahan. Ang iba sa kanila ay mga nagpapanggap lamang. Nangyari ito noong siya ay binata pa. At ito ay naganap sa Montalban, Rizal, taong 1984. Base sa kanyang pagsasalaysay, nagkayayaan sila noon ng kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog. Bumisita kasi sila sa isa nilang kabarkada na taga roon. Wala umano sa plano ang paliligo nilang iyon. Pero mas gusto nila yung mga ganong lakad. Dahil mas puno daw iyon ng sorpresa kesa yung mga lakad na planado. Kaya nagdala lamang sila ng makakain sa tanghalian at pagkatapos, puro chichirya na at inumin. Mula sa bahay ng kanilang kaibigan ay naglakad lamang sila papunta doon sa ilog. Merong kasing daanan doon na mas malapit kung ang babaybay na daan ay yung paakyat ng bundok. Pagkat nasa kabilang panig lamang noon yung kanilang paliliguang ilog at kabisado ng kanilang kaibigan ang daan na iyon. Nang naglalakad na sila ay panay ang reklamo ni Joey sa kanyang mga kasama. Dahil ang akala daw niya ay malapit lang, tulad ng sinasabi ng kanilang kaibigang taga roon. Pero bakit parang ang layo naman daw yata? Medyo may katabaan kasi siya noong mga panahong iyon, kung kaya madali siyang hingalin, lalo na pagdating sa mga lakaran. At sa mga ganong pagkakataon ay hindi naman siya siniseryoso ng kanyang mga kaibigan, pagkat sanay na sila sa kanya at siya ay kanila lamang pagtatawanan. At katakot-takot na pambubuska ang kanyang inaabot mula sa kanila. Hanggang sa wakas ay narating na rin nila ang ilog. At pagkalapag na pagkalapag pa lamang ng kanilang mga dala ay wala na silang sinayang na sandali. Nagsitalunan na kagad sila at naligo. Masaya silang naligo, nagkainan at nag-inuman doon sa ilog. At pasado 4:00 na nang magpasya silang umuwi. Dito na nagkaroon ng problema na kung saan yung masaya nilang paliligo ay muntik nang mauwi sa isang nakakakilabot na trahedya. Dahil nang pauwi na sila at naglalakad na, ay nakapagtatakang naligaw sila ng daan. Maling landas pala ang kanilang tinahak na kahit yung kaibigan nilang taga roon ay hindi makapaniwala. Pagkat kabisado nga niya yung daan. Napakiwari pa niya ay para daw silang pinaglaruan. Na makailang beses nilang binalikan yung kanilang mga dinaanan, ngunit hindi talaga niya maalala kung saan yung daan pabalik sa kanila. Hanggang sa abutan na sila ng dilim sa daan. Nawala pa naman silang kadaladalang kahit na anong uri ng ilawan. Pagkat wala naman silang balak na magpagabi at hindi nila iyon inaasahang mangyari.
Buti na lang talaga at medyo maliwanag ang buwan noon. Kung kaya, kahit paano ay may nagsilbing liwanag para sa kanila. Hanggang sa makakita sila ng isang maliit na tindahan. Sa patuloy nilang paglalakad, nag-iisa lamang iyon doon sa lugar na ikinagulat pa nga nila iyon. Pagkat ng pagmasdan nila ang paligid ay wala namang bibili doon. Pagkat wala naman itong kalapit na bahay. Wala silang natanaw o nadaanan man lamang. Naisipan nilang magkakaibigan na bumili ng sigarilyo at samantalay na rin ang pagkakataon para makapagtanong. Ngunit hindi nila inaasahan na iyon na pala yung naghihintay na panganib para sa kanilang magkakaibigan. Dahil paglapit nila at pagsilip doon sa harapan nung maliit na tindahang iyon, ay nakita nila ang isang matandang babae na namimilipit doon sa sahig. Ngunit kapansin-pansin din yung malapad na pakpak nito at yung nagtatayuan niyang mga puting buhok. At kitang-kita din nila ang mga pangil nito at kalahati lang ang kanyang katawan. Kung kaya, napasigaw sila ng katagang manananggal. Lalo na nang mapatingin ito sa kanila nang sila ay mapansin. Mabilis silang nagsitakbong palayo na nag-uunahan. Na nagkapigtal-pigtal pa nga ang suot nilang mga tsinelas dahil sa pagmamadali. Di nagtagal. Nang mapalingon si Joey ay nakita niyang may bumulusok na paitaas mula sa maliit na tindahan na iyon. Kaya napasigaw siya nang andyan na siya. At mas lalo pa nilang binilisan ang pagtakbo. Naisipan nilang wag nang baybayin ang daan at agad din silang lumihis. Pagkat naisip nilang mas madali silang makikita kapag doon sila dumaan. Hindi na muna nila inisip kung paano makauwi. Ang mahalaga para sa kanila noong mga oras na iyon ay ang makatakas doon sa aswang. Kaya doon sila dumaan sa masukal at mapupunong bahagi para hindi sila makita ng manananggal. At kung makita man, ay mahirapan itong dagitin sila. Hinawakan na rin nung isa nilang kaibigan yung kutsilyo na ginamit nila sa paggawa ng sausawan, habang yung isa naman ay may hawak ng isang dakot na asin. Pero makalipas pa ang ilang minuto ay hindi na rin nila iyon nakita pa. Kaya huminto na muna sila at hinabol ang hininga. Nagpahinga muna silang sandali. At nang masigurong wala na yung nakita nilang manananggal, ay sa kanila sinubukang hanapin yung tamang daan pabalik sa bahay ng kanilang kaibigan. Hanggang sa natuntun din nila kalaunan at nakauwi din sila. Ang pangyayaring ito'y naganap. Maraming dekada na ang nakalipas. Nangyari ito sa timugang bahagi ng bansa, sa isang lalawigan. Ayon pa sa nagpadala ng kwentong ito sa akin, ito ay karanasan ng kanyang lolo na isinalaysay naman ng tatay niya sa kanya. Pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao sa lugar ng lolo niya. Natawagin na lang daw natin sa pangalang si Lolo Ador.
na nung mga panahong iyon ay nasa 35 na ang edad. Hindi pa maunlad ang kabuhayan noon doon sa kanilang probinsya at karamihan ng mga tao ay salat. Hindi rin masigla ang kalakalan. Kung kaya ang kanilang mga nahuhuling isda ay hindi rin nila naibibentang lahat. At murang presyo ng mga ito pagkat parami ang isda sa dami kasi nilang mga nanguhuli. Isang gabi ay muling nagpalaot si Ador upang mangisda. Kinabukasan, tirik na ang araw ay hindi pa rin ito nakabalik. Kung kaya nag-alala na ang kanyang asawa at mga anak. Kwento pa naman ng ibang mangingisda. Bigla na lang sumama ang panahon sa laot noong nagdaang gabi. Na nakapagtatakang araw na para bang basta na lang iyong napadaan sa karagatan. Pinunta ng kanyang asawa ang mga kakilala at kaibigan nilang mangingisda upang ipagtanong kung kanila bang nakita o napansin man lang si Ador. Pero lahat sila ay iisa ang naging tugon. Pare-pareho nila itong hindi nasilayan. Hanggang sa sumapit na ang dapit hapon ay wala pa rin kahit na anino ni Mang Ador. Kung kaya walang tigil na noon sa pagkabukang dibdib ni Aling Marta na asawa nito. At di nagtagal ay nagsimula na ngang kumalat ang dilim. Sinindihan nila ang kanilang mga gasera at matyaga pa rin naghintay kay Mang Ador. Si Lito na ang nagsaing at nag-iyaw ng ibinilad na isda upang may makain sila sa hapunan. Panganay na anak ito ni Mang Ador. Hinayaan na lang muna nila ang kanilang ina na nooy nasa kanilang bintana at nakatanaw sa malawak na karagatan. Patuloy na umaasa sa pagbabalik ng kanyang asawa. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Unti-unti na rin naglalaho ang kanilang mga tiwala na makauuwi pa sa kanila si Mang Ador. Marami sa kanila ay ipinagpalagay na lamang na ito ay patay na. Nakumbinsi na rin nila si Aling Marta. Kung kaya, ipinagtirik na rin nila si Mang Ador ng kandila. Matinding lungkot ang naramdaman nilang lahat. Kahit marami ang umaali-aligid kay Aling Marta, ay di niya pinapansin ang mga ito. Katwiran niya, naranasan na rin naman niya ang mag-asawa. Kung kaya wala nang dahilan pa para subukan pang muli. Isa pa ay may edad na raw siya. Araw-araw ay tinaguyod niya ang pamumuhay nilang mag-anak. Sari-sari na lamang ang kanyang ginagawa. 1 taon at kalahati nang wala ang kanilang haligi ng tahanan. Kung kaya kailangan niyang magpakatatag at akuin ang lahat ng responsibilidad. Pero isang araw ay nagulat silang lahat nang magbalik bigla si Mang Ador. Labis-labis ang kasiyahan nila nang kanila itong makita. Pero kasunod noon ay bigla rin silang nalungkot dahil kailangan niyang iwan silang muli pagkat may pangako siyang binitawan sa mga kumupkop at nagligtas sa kanya. At para na rin daw iyon sa kanilang ikabubuti. Bumalik lang daw siya para magpaalam at ipagbigay alam sa kanila na siya ay buhay pa at nasa mabuting kalagayan. Nasasabik na rin daw siya na sila'y makita. Pero hindi na siya maaaring manatili at mamuhay na kasama nila. Ipinangako naman niya na palagi niya silang dadalawin
Sa tuwing may pagkakataon, maraming tanong ang agad na napasok sa isipan ni Aling Marta at nais niyang malaman ang sagot sa mga iyon bago sila iwang muli ni Mang Ador. Kinausap niya itong mabuti sa kung ano ba talaga ang nangyari at bakit niya sila iiwan. Hindi naman naging madamot si Mang Ador sa kanyang asawa at mga anak. Naisip din niyang karapatan nilang malaman kung anong dahilan kung bakit kailangan niya silang iwan at mamuhay na hindi niya sila kasama. Kung kaya, ikinuwento sa kanila ni Mang Ador kung anong nangyari. Nung gabing nagpalaot siya, tumaob at kalaunan ay nawasak ang kanyang bangka. Nagulat pa nga siya at lubos niya iyong ikinabigla. Dahil bigla na lang sumama ang panahon. Nagkaroon ng malakas na pag-ulan at hangin na hindi niya lubang inaasahan. Sinikap pa rin niyang labanan yung malakas na alon para hindi siya tuluyang matangay nito at lamunin pailalim. Kumapit siyang mabuti sa kanyang tumaob na bangka, pero sadyang malakas ang dumaang bagyo. Malakas ang hangin at halos wala na siyang makita dahil sa dami ng tubig na ibinubuhos nito. At ilang beses siyang lumubog at lumitaw sa tubig. Bunga ng mga naglalaki ang alon. Hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Hindi na niya alam kung gaano siya katagal nawala ng malay. Nang magising ay nagtaka siya pagkat nasa loob na siya ng isang silid at nasilaw siya sa liwanag na nagmumula sa sinag ng araw. Maya-maya ay may pumasok. "Gising ka na pala," wika ng babae. May dala itong plangganita na may lamang maligamgam na tubig at pamunas. Inilapag niya iyon sa lamisetang naroon at sinabi nitong siya ay babalik. Lumabas itong muli at makaraan ng ilang minuto ay nagbalik. At may kasama na itong isang matandang babae. May dala na rin yung babae na pagkain. Tinanong siya nito kung kaya na ba niyang umupo. Kung kaya sinubukan ni Ador na kumilos. Mabigat pa ang kanyang pakiramdam. At parang di pa siya gaanong makagalaw. Nanibago ang kanyang katawan. Bunga na rin marahil ng mahabang pagkakahiga. Kaya lumapit yung babae at matanda sa kanya. Inalalayan siya ng mga ito. Inayos ng babae yung unan at doon siya pinasandal. Akma pa sanang susubuan siya nito, pero kanya na itong pinigilan at sinabing siya na lang. Nahiya na kasi si Ador. Pakiramdam niya ay para siyang inutil. Nang mapadako ang kanyang paningin sa iniabot na pinggan sa kanya ng babae, ay bigla siya nagtaka kung ano iyon. Medyo nagulat pa nga siya pagkat noon lamang siya nakakita ng ganong klaseng pagkain. Sinabi sa kanya ng babae na kanyang kanin yon para mabilis na manumbalik ang kanyang lakas at tuluyan ng gumaling. Sunod naman nagsalita yung matandang babae at sinabing, "Alam mo ba na iyan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay buhay at huminga ka pa?" Nagulat si Ador sa narinig niyang iyon mula sa matanda. Kasabay noon ay napakunot noo siya sa kung ano kaya ang ibig nitong ipaiwatig. Nakita niya nagkatinginan yung dalawa na para bang pinipigilan ng babae yung matanda sa kanyang mga nais na sabihin. Pero nagpatuloy pa rin yung matanda at sinabing, "Iho,
Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang pagkaing ito ang nagligtas sa iyo sa tiyak na kamatayan. Kaya kung ako sa iyo, ay akin na itong kakainin. Dahil doon, ay dahan-dahan ang isinandok ni Ador ang hawak na kutsara sa laman ng pinggan. Unti-unti niya iyong inilapit sa kanyang bibig at isinubo. Di niya mawari ang lasa noon. Noon lang siya nakatikim ng ganon. Pero pinilit niyang kumain dahil sa sinabi ng matanda. At sa kagustuhan niyang gumaling na kagad, ay kanya iyong inubos na nung huli ay nasanay na rin siya sa lasa noon. Nang matapos na siya, ay sinabi ng babae na magpahinga na siyang muli. Kaya umayos na si Ador ng kanyang pagkakahiga. Bigla niyang naalala ang mga mahal niya sa buhay. Sigurado nag-aalala na sila para sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga oras. Nang magtatakip silim na, ay narinig niyang nagkakaingay sa labas. Na lumilika pa ang mga taong naroon ng kakaibang tunog. Kaya kahit nahihirapan, ay pinilit niyang maigalaw ang kanyang katawan at sumilip siya doon sa may bintana. Nakita niya ang mga taong nakapalibot at may naglalagablab na apoy sa kanilang kalagitnaan. Maya-maya ay narinig niya ang malakas na boses ng isang lalaki. At ito ay nagmamakaawa habang kinakaladkad. Nakagapos pa ang mga kamay nito at pumosisyon na tila ba nagdarasal na nakaluhod habang umiiyak at patuloy itong nakikiusap na maawa na raw sa kanya at palayain na lamang siya. Hanggang sa may lumapit na isang lalaki at lumuhod din ito. Hinawakan nito ang kamay ng lalaki na nakagapos. At nagulat si Ador nang bigla na lang kagatin nito ang isang daliri noon. Napasigaw sa matinding sakit yung lalaki. Hanggang sa iyon ay maputol ng tuluyan. Para namang mas natakam ang ibang naroon sa ginawang iyon ng lalaki sa kanilang bihag. Lalo na at sarap na sarap ito sa ginagawang pagnguya doon sa daliring kanyang kinagat. Nang puntong iyon ay may masamang kutob na si Ador kung anong uri ng nilalang ang mga ito. Hindi sila mga karaniwang tao. Sila ay mga aswang. At maya-maya pa ay may napansin si Ador na isang uri ng hayop. Maraming beses nang narinig ni Ador ang tungkol sa mga sigbin. Pero noon lamang siya nakakita. At totoo ang kanyang mga narinig. Ganun na ganun nga ang itsura ng mga ito. Na tamang-tama talaga ang kanilang mga paglalarawan sa mga ito sa kanilang mga kwento. At naagaw na naman ang atensyon ni Ador doon sa lalaki. Nang bigla na lang itong napahiyaw ng ubod lakas. Pero maya-maya lang ay natahimik na rin ito. Na bigla na lang sumubsob sa lupa. At kahindik-hindik ang mga sumunod na tagpo. Nagkikintaban ang kanilang mga itak. Hanggang sa nakita ni Ador na kanila nang inilalagay ang mga bahagi ng katawan nung lalaki sa malaking kawa. At biglang nagbunyi ang mga aswang na naroon. Parang gustong masukan ni Ador dahil sa makapanindig balahibong nasaksiyan. Parang bumaliktad ang kanyang sikmura. At bigla niyang naalala yung ipinakain sa kanya. Bigla siya nag-alala. Base kasi sa natatandaan niya, malansa iyon at may naramdaman siyang madulas. At bigla na lang napalingon si Ador sa kanyang likuran. Nang maramdaman niyang may biglang pumasok sa silid, nakita niya
yung babae. Sinabi nito sa kanya na nasaksihan mo pala. Oo, mga aswang nga kami, sabi nito kay Ador. At alam kong iniisip mo na marahil kung ano ang ipinakain namin sa iyo. Tama ang nasa isip mo. Pagpapatuloy pa nung babae. Parte nga iyon ng tao. Kalaki ang laway ko. Laway ko ang nagpanatili sa iyo. Habang wala kang malay, ay pinilit kong lawayan ka. Marami ng dugo ang nawala sa iyo. Dahil sa mga malalaki at malalalim na sugat na iyong tinamo. Tinanong ni Ador yung babae kung sasapitin din ba niya yung sinapit ng lalaki na kanyang nasaksihan. Depende, tugon ng babae sa kanya. Wala kasing nakarating dito sa isla namin nang nakakalabas pang buhay. Hindi namin ipinahihintulot na may makaalam ng isla naming ito. At mas lalong hindi namin pinapayagang may makaalam ng tungkol sa amin. Pero hindi ko naman ikukwento sa iba ang lahat ng aking nalaman at nasaksihan dito sa inyong isla. Pangungumbinsi ni Ador doon sa babae. Walang kasiguraduhan yung mga sinasabi mo sa akin. Mabilis na sagot naman ito sa kanya. Pero may isang paraan para mapatunayan mong totoo ka sa iyong mga binibitiwang salita. Yun ay ang pakasalan mo ko, wika ng babae kay Ador. Nagulat si Ador sa sinabing iyon ng babae sa kanya. Sa ganitong paraan ay matatali ka sa akin at hindi mo naman siguro ipagkakanulo ang kauri mo at iyong asawa. Biglang nagtaka si Ador sa narinig niyang salita mula sa babae na kauri. Kauri? Tanong niya. Oo. Dahil hindi ka naman maaaring ikasal sa akin hanggat hindi ka pa nababago. Biglang napatungo si Ador at malalim na napaisip. Paano na ang kanyang pamilya? Ito kaagad ang una niyang inalala. Pero mas lalong hindi ko na sila makikita kapag namatay ako, isip ni Ador. Kaya pumayag siya sa sinasabing iyon ng babae. May ituturing na ring mapalad siya pagkat natipuhan siya nung anak nung namumuno sa kanilang isla. Pero hindi iyon ganun kadali, sabi sa kanya nung babae. Kailangan mong dumaan sa proseso at mga pagsubok. Sumang-ayon naman si Ador. Kaya kinabukasan din ay nagsimula na si Ador sa pagdaan sa pagsubok at proseso na binabanggit sa kanya ng babae na nung huli ay nakilala niya sa pangalang Lira. Nung una ay halos hindi niya matagalan kahit ang amoy lang nung paligid. Pero makalipas pa ang ilang araw ay unti-unti na rin siyang nasanay. Lalong-lalo na sa pagkaing hindi naman niya kinagisnang kainin. May mga nakatalaga para sa paghahanap ng kanilang makakain. At hindi yun ipinagkakatiwala kung kani-kanino lang. Sapagkat mahalaga yung gampanin at luba iyong maselan.